Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Ang galing mo naman at ang laki ng tarob mo. Sabi ng matandang lalaki na customer ko tapos inabot niya sa akin yung pera. Thank you sir. Next time ulit. Sabi ko tapos kinuha ko yung pera. Naglakad na yung matandang lalaki palabas ng motel. Ako naman, pumunta sa banyo para maligo at tanggalin ang bakas ng matandang lalaki sa katawan ko. Pero alam kong hindi na yun matatanggal. 3 buwan na ako nagbebenta ng sarili ko sa mga bakla or kung sino ang meron kailangan ng ligaya, kapalit ng pera. Hindi ko gusto ang ginagawa ko, pero wala naman akong choice eh. Hi, I'm Lucas, 27 years old, isa akong bank teller. Araw-araw, pare-pareho ang ginagawa ko. Gigising ng maaga, maliligo, magsusuot ng polo, at papasok sa bangko bago magbukas ang mga pinto para sa mga customer. Sa paningin ng ibang tao, simple lang ang trabaho ko. Uupo ako sa counter, tatanggap ng pera, magbibilang ng cash, magpiprint ng resibo, at ngingitian ang bawat customer. Sa totoo lang, medyo stressful ang trabaho ko. Araw-araw maraming customers ang pumupunta sa bank at iba-iba ang transactions na ginagawa ko. May mga nagde-deposit ng pera, may nagwi-withdraw, at may mga nagpapadala ng malaking halaga. Ang daming pera na dumadaan sa kamay ko araw-araw. Minsan, habang nagbibilang ako ng pera, napapaisip ako, sana ganito rin karami ang pera ko. Hindi naman sa naiinggit ako sa mga customers. Pero syempre, hindi ko rin maiiwasang isipin kung gaano kadaling ayusin ang mga problema ko kung marami akong pera. Kasi sa totoo lang, maliit lang ang sahod ko. Pagdating ng payday, ubos agad yung sahod ko. Sa bills lahat napupunta. Pagdating ng payday, may rent, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, at iba pang gastusin. Tapos breadwinner pa ako sa pamilya namin. Kaya, hindi lang sarili ko ang iniisip ko. Kapag may kailangan ang pamilya ko, kailangan kong tumulong. Minsan, kahit may gusto akong bilhin para sa sarili ko, hindi ko na lang binibili. Iniisip ko na lang na mas kailangan muna ng pamilya ko yung pera. Kaya minsan nakakatawa talaga yung trabaho ko. Buong araw akong nagbibilang ng pera ng ibang tao. Pero pag uwi ko, kailangan ko namang bilangin kung magkano pa ang natitira sa sarili kong wallet. Tumatanda na ako, pero wala man lang akong savings. 27 na ako. Bakit kasi napasa sa akin lahat ng responsibilities ng pamilya ko? Hindi na nagtatrabaho si Papa dahil na-stroke siya. Si Mama naman, may mga iniinda rin na sakit. May 2 pa akong kapatid na malapit ng mag-college, pero bilib ako sa kanilang 2 kasi marunong na silang kumita ng sarili nilang pera. Kaya kahit papaano, alam kong hindi ko sila magiging problema pagdating nila sa college. Sa ngayon, sina Mama at Papa, mga bayarin at mga utang lang ang iniisip ko. Malaki kasi ang inutang namin noong na-stroke si Papa. Kailangan namin ng pera para sa hospital, gamot, at iba pang gastusin. Hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin iyon. Friday ngayon, kaya traffic. Pauwi na sana ako ng bahay nang may nag-chat sa Telegram ko. Tinanong niya kung magkano ang rate ko.
at kung available daw ba akong pumunta sa kondo niya. Tinanong ko kung saan niya nakuha account ko. Binigay daw ng tropa niya na naging client ko. Recommended daw ako kasi magaling daw ako at masarap kumasta. Sinabi ko sa kanya na 3,500 ang rate ko. With subo na yon at bembam. Pero hindi pa kasama yung transportation ko at siya mag-book sa akin. Pumayag naman siya. Tapos pumunta na ako sa kondo niya sa Harbor Park Residence. Pagdating ko sa building ng kondo niya, naglag muna ako sa reception. Tinanong ako ng receptionist kung may expected daw ba siyang bisita. Tinawagan niya agad yung unit at kinonfirm naman niya na ako yung hinihintay niya. After nun, pinapasok na ako ng guard. Sumakay ako ng elevator papunta sa floor ng unit niya. Habang umaakyat yung elevator, medyo kinakabahan ako kasi first time ko siyang makikita. Iniisip ko pa kung okay ba yung magiging setup namin at kung magiging comfortable ba ako. Pagbukas ng elevator, lumabas ako at hinanap yung unit number na binigay niya sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ako naglakad papunta sa pinto. Nung kumantok ako sa pinto, agad naman niyang pinagbuksan tapos nakita ko sa harap ko ang isang matanda na lalaki. Parang nasusuka ako kasi parang kaedad na siya ng tatay ko. Nandidiri ako. Pero napabuntong hininga na lang ako. Kailangan ko ng pera at hindi ko alam din kung titigasan ako sa kanya. Pagkapasok ko ng kondo niya, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sinimulan ko na ang dapat kong gawin. Humiga ako sa kama niya, tapos doon na niya ako sinimulan na galawin. Nakapikit ako habang ginagalaw niya ako. Sobrang nandidiri ako, pero need ko ang pera. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito gagawin. Habang nakapikit ako at nakahiga, nagulat ako ng bilang naramdaman ko na meron dumampi sa labi ko. At pagbukas ko ng mata, nakita ko na hinalikan niya ako at bigla ko siyang tinulak. Habang nakapikit ako at nakahiga, bigla akong nagulat nang may maramdaman akong dumampi sa labi ko. Pagmulat ko ng mata, nakita kong hinalikan niya ako. Agad ko siyang tinulak palayo. Wala po sa usapan natin na may halik, inis kong sabi. Sorry, nadala lang ako. Ang kissable kasi ng lips mo, sagot niya. Hindi po ako nagpapahalik, sabi ko habang seryoso siyang tinitingnan. Okay, dagdagan ko na lang ng 200 yung bayad ko. Bale, 3,700 na, sabi niya. Napaisip ako, sandali. Hindi naman talaga yun ang pinag-usapan namin at malinaw naman sa akin kung ano lang ang napagkasunduan. Hindi po ito tungkol sa dagdag na bayad. Ayaw ko lang talaga magpahalik. Sabi ko. Tumango siya at humingi ulit ng sorry. Okay, gets ko na. Hindi na mauulit. Sagot niya. Oo, callboy ako. Pero hindi ako nagpapahalik sa lips. Ito na lang kasi yung natitirang bagay na gusto kong itago para sa sarili ko. Gusto kong ibigay yung halik ko sa taong mamahalin ko talaga. Para sa akin, iba ang halik. Hindi lang siya simpleng bagay na may katumbas na bayad. Gusto kong dumating yung araw na kapag humalik ako sa isang tao, hindi dahil may nagbayad sa akin, kundi dahil mahal ko siya at mahal niya rin ako. Pagkatapos kong trabahuin yung matanda ko na client, umalis na agad ako. Gusto ko na sanang makauwi dahil pagod na rin ako. Pero paglabas ko ng unit, biglang bumuhos ang ulan. Wala akong dalang payong at ang hirap ding mag-book ng angkas. Habang nakaupo na ako sa lobby at naghihintay na tumigil ang ulan, tahimik lang akong nakatingin sa mga taong pumapasok at lumalabas sa building. Tinitingnan ko yung mga taong parang normal lang sa kanila ang tumira sa ganitong klaseng kondo. Yung iba, galing trabaho. Yung iba naman, may dalang groceries at kasama ang pamilya nila. Napatingin ako sa paligid at napaisip. Sana balang araw, magkaroon din ako ng ganito. Balang araw titira din ako sa kondo. Habang nakaupo ako sa lobby, tahimik lang akong nakatingin sa mga taong pumapasok at lumalabas sa building. Tinitingnan ko yung mga taong parang normal lang sa kanila ang tumira sa ganitong klaseng kondo. Yung iba, galing trabaho. Yung iba naman, may dalang groceries at kasama ang pamilya nila. Napatingin ako sa paligid at napaisip.
Sana balang araw, magkaroon din ako ng ganito. Balang araw kukuha din ako ng sarili kong kondo. Ilang oras din bago tuluyang tumila ang ulan. Pagkatapos, nag-book agad ako ng angkas para makauwi na. Habang naghihintay ako na may rider na mag-accept ng booking ko, biglang tumunog yung G-app ko. May bagong message. I see na for hire ka. I wanna hire you. Pero pogi ka ba? Tanong niya. Napangiti ako ng konti bago nag-reply. Hindi ko alam. Siguro pwede na. Sagot ko. Pwede ka ba mag-send ng picture mo? Tanong niya. Nag-send ako ng picture sa kanya. Ilang segundo lang, nag-reply agad siya. Sige. Hire kita. Pero I'm not hiring you for bembang. May gusto lang akong pagselosin na isang tao. Okay ka ba doon? Tanong niya. Medyo weird yung request niya, pero wala naman akong problema kung yun lang ang gagawin ko. Okay lang, sagot ko. Asan ka ba ngayon? Tanong niya. Nandito ako sa Harbor Park, nasa lobby, sagot ko. Tiga dito ka rin sa harbor? Tanong niya. Hindi, visiting lang. May kaibigan lang akong binisita, sagot ko. Good. Sige, wait mo ako dyan. Susunduin kita, sabi niya. Teka lang, 3,500 yung rate ko. Kahit hindi bembangan yung gagawin, sabi ko. Gusto ko lang siguraduhin na malinaw sa aming dalawa kung magkano ang bayad. Sure, hindi problema ang pera. Mabilis niyang sagot. Napatingin ako sa labas ng lobby at napaisip, mukhang hindi pa pala ako makakauwi agad. At sa totoo lang, curious na rin ako kung anong klaseng pagseselos ang gusto niyang ipakita ko. At curious din ako kung sino siya kasi ayaw niya mag-send ng picture. Habang nakaupo ako sa lobby, may lalaking biglang lumapit sa akin. Napatingin ako sa kanya. Matangkad siya, maputi, chinito, at parang artistahin yung kutis. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ikaw ba yung kachat ko sa G-app? Tanong niya. Tumango ako. Oo, ako, sagot ko. Umupo siya sa tabi ko at saglit na tumingin sa paligid bago nagsalita. Okay, ganito gagawin mo. Yung ex-boyfriend ko, kasama niya yung bago niya. Nasa pool area sila. Nandun din yung ibang tropa ko. Gusto ko, magpanggap ka lang na parang may something sa atin. Umarte kang sweet, yung parang gustong-gusto mo ako. Sagot niya, medyo natatawa siya. Napatawa ako. Sige, madali lang yan. Kaya ko yan, sagot ko. Napangiti siya, pero maya-maya, nagbago yung expression ng mukha niya. Sorry sa trip ko ah. Hindi ko lang kasi kayang makita yung ex ko na masaya sa iba. Ayokong magmukhang kawawa. Kung alam ko lang na invited siya ng mga tropa ko dito, hindi na sana ako pumunta, sabi niya. Medyo malungkot yung boses niya habang sinasabi iyon. Okay lang, I'll do my best, sagot ko. Tumango siya at ngumiti ulit. By the way, I'm Anthony, and you? Sabi niya. I'm Lucas, sagot ko. Nice to meet you, Lucas, sabi niya. Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Inabot ko rin yun at nagkamay kami. Naglakad kaming dalawa, papunta sa elevator. Pagpasok namin, pinindot niya yung button papunta sa pool area. Tahimik lang kaming dalawa habang umaandar yung elevator. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa kanya, pero parang kinakabahan din siya. Nang bumukas yung elevator door, tumingin siya sa akin. Ready ka na ba? Tanong niya. Ready na, sagot ko. Sabay kaming naglakad papunta sa pool area. Habang naglalakad kami, may nakita akong grupo ng magkakaibigan na nakaupo sa isang table. Ayan yung mga tropa ko. Yung ex ko, nasa gilid kasama yung bagong boyfriend niya. Mahina niyang bulong sa akin. Nang malapit na kami sa grupo, bigla ko siyang inakbayan. Simple lang, parang natural lang sa amin. Pagdating namin sa harap nila, nagsalita siya. Guys, this is my friend, Lucas. Sabi niya. Binati naman ako ng mga kaibigan niya at kumaway sa akin. Hi, bati ko rin sa kanila. Friend lang ba talaga?
Tanong ng isang babae habang natatawa. Yap, alam nyo naman. Focus lang muna ako sa sarili ko. Wala pa akong plano magmahal. Sagot niya habang natatawa rin. Napansin kong nakatingin sa akin yung ex niya. Hindi ko alam kung dahil ba curious siya o sinusubukan niyang alamin kung ano talaga kami ni Anthony. Maya-maya, may isang lalaki na nagsalita. Are you sure? There's nothing going on between you two? Tanong niya sa akin. Tumingin ako kay Anthony. Ngumiti siya ng konti, parang hinihintay kung ano ang sasabihin ko. Ngumiti rin ako bago sumagot. I really care about Anthony, and I'm always here for him. Sagot ko. Napangiti yung ilang tao sa table. Napa-English pa talaga ako. Mukhang mga rich kid kasi yung mga kaharap ko at ayoko namang magmukhang out of place. Pero sa totoo lang, habang nagsasalita ako, ramdam kong may ibang klase ng tension sa paligid, lalo na nang mapatingin ulit ako sa ex ni Anthony. Mukhang nagsisimula na yung acting namin. Nabitin ba kayo sa kwento ni Lucas at Anthony? Gusto ba ninyo ng part 2? Mag-comment lang kayo ng part 2 para ma-upload agad namin ang kasunod ng kwento. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.